What is up mga bossing, for today's video mag-i-install tayo ng front fender extension dito sa ating NMAX version 2.1. Magdi-DIY tayo mga boss, kaya nag-order na ako sa Shopee ng ating mga gagamitin. Then, after natin baklasin ang ating front fender, susukatin muna natin itong extension kung sakto ba o may sayad. Mahirap na baka sumablay. By the way, kung interesado ka nga pala sa mga ganitong video, pwede ka mag-subscribe dito sa ating channel para sa mga NMAX version 2.1 journey ko. Bali mga bossing, gagamit tayo ng double adhesive tape na napakadikit gaya ng aking gamit. Lalagyan natin ng adhesive tape yung mga dugtungan. Just in case hindi fit, pwede pa natin wag na ituloy or pwede rin na mag-adjust tayo. Depende dun sa extension nung nabili natin kung okay ba o hindi. After, isasalpak ulit natin siya para bago natin butasin yung front fender natin ay malaman na agad natin kung okay ba yung nabili natin. Minsan kasi defective yung natatanggap natin kay Shopee or Lazada. Pero itong nabili ko, all goods naman. Yung pinadala ni seller ng Shopee. Alright. Dito medyo sinisipat ko muna pa sigurado. So sa mga nakita ko, all goods naman itong na-purchase natin kay Shopee. And dun sa mga gustong mag-order o mag-DIY din, pwede nyo i-click yung description later nitong video at makikita nyo dyan yung link ng item para hindi na kayo mapagod maghanap. Instead na pako at kandila, soldering iron ang gagamitin ko pang butas ng fairings. Pwede naman kahit ano, basta maayos lang ang pagkakagawa. At yun na nga, nawawala na nga yung dikit ng adhesive tape ko, kaya ginamitan ko na siya ng basahan tsaka nitong clamp natin. Mas okay kung 3M adhesive yung gagamitin natin dito. Hindi tulad ng ginamit ko, parang halos walang dikit na tatanggal din. Sayang. At eto na, start na tayo magbutas. Una sa ilalim. Tapos silipin natin sa ibabaw. Ayan, makikita natin dyan pag bumubukol na, doon na natin siya bubutasin sa ibabaw mismo. Kailangan yung butas sakto lang dun sa screw na kasama ng extension. Kailangan hindi mas malaki yung butas kasi pagka mas malaki, baka mamaya hindi na kumapit yung screw. Tapos gumalaw siya kapag nakasalpak na. So ayan mga bossing, nanginginig pa yung kamay ko dyan. Basta unti-unti lang yung pagbubutas para maayos. Madali lang to, lalo na kung nakuha mo na yung pinaka-forma ng pagkakasalpak niya. Lalo na ito, may clamp tayo. Tuloy-tuloy na yan. Bali, 4 na butas ang gagawin natin dito. So after nito, yun na. Pag nakasalpak na to, nakakabit na, mababawasan na yung putik na tatama dun sa T-post natin. Makakaiwas tayo sa kalawang. Ito, kinakabit ko na dito yung screw. May kabila ang washer lang to, tapos may nut. Magkakapareho lang naman to kada butas. Basic na basic lang sa'yo to, bossing. So ayan, if ever papalitan mo yan ng screw, make sure na sakto lang yung haba. Delikado kasi kung mas mahaba, baka kumamot dun sa pinakagulong natin. Then dun sa pagkakabit ng nut, kamay na lang muna yung ginamit ko. Then dun sa paghigpit, yung long nose na lang ang ginamit natin. Carry naman kung yun lang yung gagamitin. So ito na yung nagawa natin mga bossing. Basic lang. Sa iba kasi pag nagpagawa ka nito, medyo mataas ang singil nila. At least ito, medyo nakatipid tayo. So yan mga bossing, pinapaikot na natin siya para at least makita natin yung bawat anggulo niya, kung alin dun yung tumatama, kung sakto ba yung pagkakasukat natin o hindi. So hindi naman na-compromise yung forma ng motor, hindi naman siya pangit tignan. Siguro gagamitin ko lang to ngayong tag-ulan. Then after ng rainy season o ng tag-ulan, tatanggalin ko na rin siya. Papalitan ko na lang ng bolts. Ayan yung kabila niya. So yan ang pinaka-forma niya. Wala naman sayad, all goods naman. So dito lang sa may kabilang part is medyo maliit lang yung niya. Maliit lang yung pinaka-space niya. Pero dun sa kabila, medyo kahit papano, medyo malaki yung allowance niya. Pero feeling ko naman, hindi naman to magiging problema. Konting-konti yung space dito sa kabila, while dito sa kabila, ayan, medyo malawak naman yung space niya. One eternity later. So, ayan na ang resulta mga bossing after ko siyang isabak sa ulan. So, gaya ng ine-expect, hindi talaga zero yan. Meron at meron pa rin talaga.
So kayo nang bahala umusga mga bossing kung magpapakabit kayo o hindi. So until here na lang mga bossing, salamat sa mga nanood. Kita po tayo next video. Ride safe!